tingnan ninyo, ngayon meron na kaagad siyang na patong-patong as in patong-patong talaga, papel, patong-patong na papel. Hinaina ng patong-patong na reklamo ng ilang civic groups si Vice President Sara Duterte sa Ombudsman dahil ito sa umano'y maanumalyang paggamit sa higit 600 milyong pisong halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education kung saan dating kalihim si Duterte. Para sa ibang detalye, nasa linya ng telepono si JC Cosico. JC, ano daw ba ang basehan nitong mga reklamong sinampa laban kay Vice? Ruth, bongkos sa mga dokumento ang bitbit ng civil society leaders na maghain nga sila ng patong-patong na reklamo laban kay VP Duterte sa Office of the Ombudsman. Kabilang nga dyan yung plunder, bribery, malversation, graft, betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Inireklamo din nila ang 15 pang opisyal ng OVP at DepEd kung saan siya naging dating secretary. Kabilang nga dyan ang dating chief of staff niya na si Attorney Zuleika Lopez at Grabe ang dami hindi naman. Alam niyo kung bakit? Para talaga maistorbo. Walang makagalaw, mapilay. Una, gastos. Siyempre, matinding gastos yan pag maraming demanda yung abogado. Maraming gagawin. So gagawin nilang busy yung mga nasa opisina ni VP Sara Duterte. Para talagang mapilay siya. Hindi makakapagkampanya pagdating ng panahon. At the same time, hindi sila makakagalaw ngayon. Aasikasuhin lang nila yung puro demanda. Ganyan katindi. ating spokesperson na si Michael Towa. Kaugnayan ng maanumalya o manong paggamit ng kabuuang 625.5 million pesos ng confidential funds ng pareho pong opisina. Kahit ng isa sa mga complainant na si Father Flavio Villanueva ay dapat malaman kung saan po napunta at kung nagamit ba sa tamang pamamaraan ang pondo ng bayan. Naungkat din po sa reklamo ang andalay gawagawang mga pangalan gaya ng Mary Grace Piatos na nakasaad sa acknowledgement receipts na tumanggap umano ng confi funds mula po sa tanggapan ng bise. Kanila rin po pinuna itong anilay pag-iwas ng bise sa pagsagot sa issue ng confidential funds. Dahil sabi nila, kung si VP daw ay walang tinatago, dapat siyang humarap sa investigasyon. Ito rin daw po ay hindi usapin ng politika. Ayon pa nga sa complainant, ay mahalaga rin na masilip ang bank accounts ng bise. Narito po ang pahayag din na Father Villanueva at ni Dr. Shelo Magdo. Confidential funds is also public funds. Uy! When there Ito yung di ba? Yung paring umami na... Maalala niyo nun? Ito ba yun? Ito ba yung pare na yun? Yung umami na siya ay dating gumagamit? Tapos na-booking ni Bato? So, naging pare ka na gumagamit ka pa? Naalala niyo? Ito ba yun? Pakisagot niya ako kung ito yun. is when there is the slightest feeling and sabihin nating pagdududa na ito ay ginamit sa maling pamamaraan, then the confidence by nature is preceded by accountability. Hindi dapat magtago ang isang taong gumamit ng confidential funds sa confidential nature. May malinaw na parameter. Tama. That's a good explanation. Hindi dapat gumamit ng confidential funds. Puta shit. That's the best analogy ever. Hindi, the best analogy yun. Pagka confidential funds, hindi yan confidential. Yan ay public. Diba? Ito na naman yung nagmamagaling na isa pa, na mas magaling pa sa COA. Ito yung nagmamagaling Kasi tandaan ninyo, kinlear ng COA ang OVP at DepEd. Pero itong mga to, kaliwat kanan na ito amoy na amoy ko na noon pa Nung iba, hindi pa naamoy to nakala nila nagiging against lang to kay Marcos. Pero amoy na amoy ko. Alam mo, ingat kasi kayo. Mga kababayan, ingat kayo sa mga lumalabas na kunwari bumabatikos sa mga Marcos tapos biglang kakabig papunta kay VP Sara Duterte. Kasama yan sa mga tanim
Kaya nga ingat kayo. Ito, alam na alam ko karakas nito. Noon pa lang, ganyan na yan. Kala mo talagang expert. Tapos may mga DDS na kino-coach siya. Amoy ko na yan noon pa. Kung paano ito ginagastos. Hindi po ito kitty fund ng mga politiko. May malinaw pong objective, purpose kung paano ito gagamitin. Yes, you're correct. You're correct. May purpose yan. At sabi mismo ng COA, yung purpose na yon ay tama. Ano ginagawa nyo dyan? Utos. Para masira yung perception, para masira yung perception kay BP Sara. Sige. Naintindihan na namin. Don't worry. We understand you. It's part of your job. It's part of your job. It's part of your mission na masira si BP Sara Duterte. Ruth, sinabit nga din ng mga complainants sa Ombudsman ang committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga po noon sa confidential funds na tanggapan po ng BISE. Sa ngayon ay wala pang statement ang OBP ukol po dito sa reklamong isinampa laban kay VP Sara. Ruth, balik sa'yo. Yan po ang Express Report ni JC Cosico. Mga kapatid, Ruth. Alam mo, yung ano nila, no, yung style nila na sabay-sabay yung birada. Tas kaliwat kanan. Yung sunod-sunod eh. Iyan po isang bagay na hindi mo mapapagkaila eh. Hindi mo madi-deny na hindi siya well-oiled, ika nga. Sabi nga nila, di ba? That's the perfect term. Well-oiled. Di ba? Halatang halata na sila po ay talagang planado yung ginagawa nilang ganyan. Obvious na obvious. Alam mo mga kababayan, ito lang masasabi ko sa inyo, no? Sa mga darating pang panahon, sigurado ko na marami pang lalabas. Kaya nga ako natutuwa ako dahil kahit papaano may social media na sumusuplak sa mga animal na to. May social media na nagpapasinungaling sa kanila. Pero at the same time, makikita mo pa rin sila na active din sa social media kasi napakaraming troll. Ako, nagugulat ako sa dami ng troll sa page ko sa Facebook. Pag titingnan mo, talaga walang mga muka. Sarado yung mga Facebook page na mga Facebook profile nila. Talagang halatang meron sila mga i-hire na mga media na magsasalsal sa media, mga reporter, mga anchor. Tapos meron din sa social media, mga bagong kunong political analyst. Tapos merong mga babanat. May kanya-kanya silang may kanya-kanya silang agenda. Itong grupo na ito yung kunwaring think tank nila. Parang yan yung mga matatalino na nakakampit, babanat sa mga Duterte. Kakampi kay Marcos, babanat sa mga Duterte. Hindi pala kay Marcos, si Romualdez. Tapos kakampi sa lalabanan ng mga Duterte. Tapos meron sila mga vlogger na yung tapon, yung talagang, yung alam mong wala namang kwentang vlogger, yung mga dugyot na vlogger nila. Di ba? Ang gagawin niyan, bababuin lang o magsasalita lang na masama sa mga Duterte supporter, Duterte vlogger. Di ba? Tulad natin. Ganyan lang yung kanilang ang kanilang misyon, bantayan nyo lang yung mga Duterte vlogger. Tapos bash nyo sila ng bash hanggang pumatol sa inyo. Di ba? Ayan, yun ang kanilang agenda lang. Manira lang na manira. Ang pang-apat pa, nandyan na po yung mga, alam natin na, mga opisyal na gagawa ng mga moves para masira ho talaga si BP Sara Duterte. It doesn't matter to them whether na makonvict si BP Sara Duterte o hindi. Importante, masampahan ang kaso. Sigurado ako, from now on until to the end of 2028, sunod-sunod ang kaso. Kaliwat kanan. Impeachment, kaso, lahat yan, sunod-sunod yan. Para talaga masira ho ito si VP Sara Duterte. Again itong mga kaso na to, walang mangyayari dito. Ipapuputol ko itong ko. Ito. Papuputol ko ito pagka na-convict si BP Sara Duterte. Ganun biro. Alam mo kung bakit? Hindi naman yun ang goal nila eh. Halatang sablay lahat ng mga yung mga birada, yung mga banat nila, yung mga akusasyon nila, puro sablay.
Oo, maaring makulong because maybe magsampa sila ng kaso na non-bailable pero hindi ma-convict. Kasi magkaibang nakulong sa kung na-convict ha. Kasi may mga nakukulong na hindi pa convicted. Ganun talaga non-bailable yung kinaso. Kaya nga yan ang ikakaso sa kanila yung mga non-bailable eh. Di ba? Halimbawa, eto, sabi ko, may narinig ako. May ikakaso daw na bago dito kay Senator Bong Revilla para talagang malakas. Tandaan ninyo kasi sanggang dikit po ni Senator Bong Revilla etong si VP Sara Duterte. Kung naalala nyo, isa ito sa mga kinuha niya nun. At may nagkwento nga sa amin na dapat pa nga magiging kapartner ito ni VP Sara Duterte. If not Vice President, pero President. Kasi yun ang parang inaay. Dahil noon pa. Kaya talaga ngayon, inaano siya, ginigit-git siya. Kasi alam naman natin, ang labanan ng Remulla at Revilla ay matindi dun sa kanilang lugar. Hindi pa pwede makalamang itong si Revilla kay Remulla. Kasi itong mga Remulla, mga crybaby ito eh. Hindi kayang maging senador. Tapos, isinusuka pa ng Cavite. So, dahil sa sinusuka sila ng Cavite, nagpa-appoint. Ang mga sumipsip na lang na sumipsip. Ang problema, dahil doon, lalong mawawalan. Mga kababayan, yung mga anak ng mga Remulla sa Cavite, naku po. Tanong nyo sa mga taga Cavite kung anong imahe ng mga anak niya dyan. Di ba, yung isa nga, kung hindi lang siguro, naku, shoot sa banga yun eh. Di ba? Pero dahil nga naman yung tatay niya, dismiss ang kaso. Di ba? Ngayon, wala na talagang mapipwesto dyan sa Cavite kung hindi talagang kasi ang nangyari dyan, ayaw na nga nila sa Remulla, gustong-gusto pa nila si Revilla. Yung pala, nakuha ko na yung pangalan ng yung kapatid ni Senator Bong, si Strike Revilla. Ang lakas din daw niyan dyan sa Cavite. Tuwan-tuwa daw ang mga tao dyan. Hindi, kayo mga taga Cavite ay sumagot ha. Kaya todo-todo ang ginagawa ng Remulla laban dito sa mga Revilla. Aside from, magnet yan eh. News magnet yan. Kaya nga, di ba sinabi ko sa inyo, asa na si Romualdez? Nakalimutan na natin yun? Eli, tangin na inaantay ko yung mo ha. Congressman Eli na manggagawa. Representative na manggagawa party list. Hindi pumapasok si Romualdez. Napagtanong ko na. Bakit hanggang ngayon di ka nagsasalita tungkol sa kanya? Hoy Eli, umayos ka. Napagtanto ko. Nalaman ko, hindi daw pumapasok dyan si Romualdez. Ba't hindi mo kini-question mo si Bato pero si Romualdez di mo kini-question? May pagpapala ka? Gago!